Okay, kabilabs, bago natin tapusin itong video na ito, meron lang po akong ihahabol kasi po meron tayong kababayan na humingi ng advice kung ano daw yung gagawin niya kasi hinipuan daw siya sa hita ng kanyang alaga. So, good evening sa inyong lahat. So, meron tayong gagawing Zoom meeting ngayon. Behind the scene, yan, meron tayong special guest kasi wala tayong choice, kundi siya lamang. Joke lang. Okay. Sa mga viewers po natin, hello po, Erev Tov or good evening sa inyong lahat. Meron tayong itatakel na mahalaga at seryosong topic. Kasi as of today is August 11, meron na pong tatlong batch na dumating dito sa Israel na mga caregivers under government to government. Kagabi po kasi meron tayong kababayan na humingi ng tulong sa atin kung ano daw yung gagawin niya kasi yung trabahong dinatnan niya ay ibang-iba sa pinirmahan. Okay, Erev Tov po sa inyo lahat, mga kabilab. So meron po tayong gagawing topic today kasi napapanahon po ngayon ito dito sa Israel. So, if you're watching this video, malamang napanood nyo na po yung nauna nating topic, kung ano yung status or update ng pag-a-apply dito sa Israel. So, gaya po ng nabasa nyo sa ating title, para sa mga bagong dating na caregivers dito sa Israel, ano ba yung gagawin nila kapag naka-encounter sila ng problema sa kanilang amo? Okay, para tulungan po tayo sa topic natin today, inimbitahan ko po si Orlywin, naka-co-vlogger natin dito sa Israel, para i-share din yung kanyang experience. Bilang matagal na po siya dito sa Israel, 10 years na, tama? Okay. Correct. Erev Tov, kamusta ka bro? Erev Tov, beto, pagod. Pero okay naman, kaya pa naman. Okay. Meron kasi tayong kababayan bro na humingi ng tulong sa ating kagabi kung ano daw ba gagawin niya. Kasi yung napuntahan niyang amo ay hindi daw caregiver yung trabaho niya, kundi linis bahay. Third floor daw yung bahay ng amo niya, religious, and bihira daw niyang mahawakan yung kanyang amo. Mas focus daw siya sa gawaing bahay. And 7 yung kasama niya sa bahay, kasama na si Lola. Si Lola ay dementia. Yun yung sakit ni Lola. Teka muna sis, ano ba yung naging niya? Ano ba yung naging kontrata niya na pinirmahan doon? Yun ang tanong muna. Ano ba yung kontrata niya na pinapirma sa kanya? Yung kay Lola lang ba nakasulat o yung kasama yung pati yung mga anak? Sabi, kasama daw yung family. Nakalagay doon sa kontrata. Ganun naman dito. Kahit naman tayo isasabihin ng, kuwari magmi-meet tayo, o kaya may magbibigay na agency sa atin, kahit nandito na tayo sa Israel, sasabihin kung ilan yung mga kasama sa bahay. Oo. Ganun, di ba? Oo. Pero hindi ibig sabihin na pagpunta mo sa trabaho sa bahay nila, obligado ka na lilinisin mo yung mga kwarto nila, yung buong bahay. Hindi ganon. Kasi ang kinuha sa atin, kaya nga pinunta tayo dito, kaya nga kinuha tayo dahil doon sa may sakit o doon sa matanda na kailangan nating bantayan. Oo. Hindi doon para sa bahay sa pamilya. Iba yung trabaho na yon. Well, meron naman na ganon, pero depende sa sitwasyon. Siguro yung mga nakakatagal doon is yung masasabi ko is parang special visa ganon. Kasi no choice na sila. Wala ng choice. Yung wala ng choice. So, itong topic natin today, magbibigay din kami ng mga kaunting advices para sa mga baguhang mga caregivers para alam nyo rin yung dadatnan yung trabaho dito or dadatnan yung mga ugali ng mga Israeli. So, base sa pag-uusap po kasi namin kagabi ng ating kababayan, karoon ng kaunting problema kasi nung first day pala niya sa trabaho kasi sabi sa kanya 7:30 AM ka gumising sa umaga. So itong itatackle natin today, siguro mahabaan natin kasi based ito sa talagang totoong buhay. Tsaka para magkaroon na rin sila ng
overview. Overview, idea. Hindi mo rin masasabi na okay yung magiging hindi mo rin masasabi kung magiging okay talaga na okay yung trabaho. Wala naman talagang perfectong trabaho dito. Oo. Nagpumunta tayo dito para magtrabaho, para mapagod, para ma-homesick, para ma-stress. Yun naman ang binabayaran sa atin eh. Pero dapat nasa tamang job description mo. Hindi yung punta kang caregiver tapos yung katagalinis, ganun. Tsaka kaunting lang din, overview kung ano yung ugali ng mga amo natin. So ganito kasi, si kabayan natin, sinabihan siya na 7:30 AM siya gumising. Uumpisahan natin doon pinakaugat na nakikita ko. Pero si kabayan, hindi raw siya sanay na gumising ng ganong oras. So alas 4 pa lang gising na siya or alas 5. So nakaupo na lang siya sa sala. So syempre nakita nung siya, sa family gawa ng 7 kasi yung anak, 7 sila doon sa bahay na yon, 3 palapag. So nakita siya na maaga siyang gumising. Inutusan na siya, automatic, antimano. Inutusan na siya maglinis ng bahay. So meron tayong mga ugaling mga Pilipino na parang pakitang gilas, di ba? Meron tayong mga ganun eh, na kailangan sa first day of work natin, kailangan makita nila masipag tayo. Pero dito po sa Israel, pag nakita nila na ganun ka, aabusuhin ka nila. Hindi ko masabi, di mahirap din masabing lahat, no? Huwag na natin lahat. Pero merong mga pamilya na ganun, may mga karamihan siguro, hindi naman lahat, pero karamihan, meron ganun. Lalo na ako. Sabi na natin sa trabaho ko. Kaya ako, pagod-shot ako noon eh. Pagod-shot ako nung una eh. Alam mo ba ng ganito? Alam mo ba manahi? Alam ko yan. Alam mo ba magplansya? Alam ko din yan. Alam mo bang ayusin itong yung pipe na to? Alam ko rin yan. Ay bandang huli, ako rin ang mahirapan kasi nga marami akong trabaho. So, bawat mga sira, lahat-lahat yan, ako na lahat ng tinuturo ni Lola. So, meron din disadvantage yung ganun. Sa Pilipinas, kasi ang mga tao doon marunong makiramdam eh. Kapag alam na pagod ka na, alam na ng amo mo. Pero dito kahit pagod ka na, basta makita ka na magilas, talagang didire-diretsahin ka hanggang Oo. Tsaka, based on my own experience at sa mga experience ng mga kaibigan ko, kung ano daw kasi yung ipinakita nating ugali natin sa unang araw natin, halimbawa, masipag tayo, maaga tayong gumising, tapos bigla tayong nagbago, nung nagtagal-tagal na tayo, isusumbat yun ng mga amo natin. Bakit noon ay masipag pati ako yung amo ko. Ganyan yung amo ko. So, una, nagpapakitang gilas ka, sabi, ngayon wala na, sabi yung ganun. So, lahat naman siguro? Majority ng mga tao dito ganun. So, ang may advice ko sa inyo, kung sinabi nilang ganitong oras ka gumising, ganong oras ka gumising, gusto lang nila on time. Oo, on time. Oo, Filipino time, no. And kung ano yung trabaho natin, yun ang gawin natin. Yun lang, tama. Huwag tayong pakitang gilas kasi aabusuhin tayo kapag tayo yung nagpakitang gilas. Tapos, meron pa sa naman, sige, ikaw muna. Tapusin muna natin si kabayan natin. Sinabi sa kanya na in between, magpahinga. Pero ang sagot niya, or ang ginawa niya, diniretso niya yung trabaho, hindi siya nagpahinga. So, very, very wrong pa rin. Kasi nakita nila na, masigasig to. Sa Pilipinas daw kasi, pag meron siyang trabaho, meron siyang ginagawa, ayaw niya na matetenga or mag-i-stop siya. Tinapos niya yung trabaho. So, maghapon siya nagtrabaho, hindi siya nagpahinga. Pagod na pagod siya. Ay, yun, mahirap yun. Kasi dito kasi pag nakita ka na, okay pa siya. Okay lang sa kanya. Okay lang pala na ganyan. O, aabusuhin ka. Di may iwasan yun. Pero hindi naman lahat. Majority nga, sabi ko. Huwag kang pakitang gilas na gano'n. Then, yung pagkain daw niya ay itlog lang daw yung binibigay.
umaga, tanghali, at gabi, itlog lang. Kasi religious po kasi Sexy ka napuntahan niya. talaga. Religious. Pag religious talaga, nagtrabaho din ako sa religious, bawal ka talaga. Ultimo, magsindi ka ng apoy, bawal din. Dapat sila yung magsisindi ng apoy pag magluluto sila. Ala? Oo, ganon. Lahat, bawal. hiwalay ang bawal. Tapos, ano pa, maraming bawal sa marami silang pamahiin parang sa atin. So dapat hiwalay din yung pagkain mo sa pagkain nila. Kuminsan yung kapag talagang religious, hiwalay din yung plato nila sa plato mo. Hiwalay din yung gamit nila sa gamit mo, ganun. Okay. Parang yung nakikita ko kay Kabayan na nung una kasi ako ganyan din ako nung unang dating ko dito. Ang ibinigay sa akin ng agency is pamilya. Kasama ko yung amo, yung amo may 2 anak, yung isang anak may asawa, tapos may 2 pa silang anak. So, marami kami sa bahay, tapos 3rd floor yun din yung bahay. Oo. Well, meron naman akong kakupol na Pilipino, pero yung amo namin is 100% disabled. Ulo niya lang nagagalaw niya. So, binubuhat siya, Okay. pinapakain, yan. So, mabigat yung trabaho. Mas mabigat pa sa akin yung binubuhat ko. Mas mabigat pa siya sa akin. So, talagang puwersahan. Tapos, lilinisan mo yung bahay nila. Ang sitwasyon ko naman kasi is, ako is padala ng agency. Alam niyo naman, sa agency is may placement pinamalaki. Halos kalahating milyon. So, ako, no choice ako noon. Kaya nagtiis ako hanggang naka 1 year ako, nakabayad ako ng utang. Pagkatapos nun, nag-resign na ako. Wala naman silang magagawa eh. Talagang alam naman nila. Tsaka pang ilang caregiver na ako na nandun. Siguro pang 5, pang 6. Walang nagtatagal doon. So, yun. Para sa akin, no choice lang ako kasi kailangan ko magbayad ng mataas na placement. Siguro kung ako ang mangyayari, akong maglalagay sa sitwasyon ni Kabayan, siguro magre-resign siguro ako sa siyempre iba yung expectation mo na magiging trabaho mo eh. Caregiver. Caregiver talaga eh. Kung sanang marunong makisama yung pamilya, okay pa. Pero iba eh, mahirap. So at least siya, konti lang yung siguro isang sahuran lang siguro, pwede na yung bayaran yung utang niya. Okay. Pwede ako magtiis ng 1 to 2 months. Babayaran ko yung utang ko, makakapagpadala ako sa Pilipinas. Pagkatapos noon siguro, sa akin lang magre-resign na ako kasi mahirap yung trabaho. Tsaka mahirap yung linis bahay kaysa sa magbabantay ka ng amo. Actually, magaan lang talaga ang trabaho natin dito. Ang problema mo lang dito is homesick at saka stress. Oh. So, maganda rin yung 1 to 2 months o to 3 months na paghihintay niya siguro para malaman niya yung mga saan siya magsasakay ng bus, pasikot-sikot dito sa Tel Aviv, sa buong Israel, saan man sa Israel. By that, malalaman niya kung saan siya pupunta pagkatapos siya mawala ng mag-resign, gano'n ng trabaho. So, yun, para sa akin, nasasayangan ako sa panahon na nilalagi ko sa isang amo na mahirap ang trabaho kumpara sa makahanap ka ng amo na magaan, maano mo yung time mo kasi binabayaran tayo dito per week, per year. May yearly benefits tayo dito, parang 13 months. So, sayang yung panahon na nilalagi mo sa magandang amo na trabaho kumpara dun sa mahirap na trabaho. Yun. So, yun yung advice mo kay Kabayan. Idagdag ko lang po na kapag nagkaroon kayo ng problema sa inyong mga amo, meron naman pong binibigay sa inyo ng mga contact number kung sino yung pwede yung lapitan. Kung ako sa inyo, huwag kayo mag-hesitate na magsumbong or magsabi kung ano yung kalagayan ninyo. Kasi mas maganda yung open kayo kaysa yung mauunahan kayo ng amo nyo na magsumbong. Kasi minsan kasi, si Kabayan kasi,
kanina daw, dinala daw siya sa agency at pinagsabihan. Kasi ang sumbong daw ng amo ay hindi raw siya tatrabaho. So, tingnan nyo yon, madaling araw pa lang, gising na siya, nagtatrabaho na siya. In the end, siya pa yung pinalabas na tamad. Wala na siyang ginagawa. Itlog nga lang ang pinapakain sa kanya. So, hindi naman po lahat ng mga Jewish ay ganun kalupit sa napuntahan ni Kabayan. Pero, just in case na maka-encounter kayo ng ganito, magsumbong na agad kayo para hindi kayo maunahan ng inyong amo na babalik ta rin kayo eh. Pinaliktad si Kabayan eh. So, yun yung... Tsaka, mahirap din, sis, na ano eh, yung kapag first timer mo na OFW, hindi mo rin sila masisisi kung minsan natatakot, naiintindihan na natin doon. Pero wag silang mapangunahan sana ng takot. Maganda yung karapatan natin ng mga OFW dito. Alam nyo ba guys na na pwede ka mag-resign kahit hindi tapos ang kontrata mo kahit pinirmahan mo na kontrata. Yan yung mga prior notice. Pwede ka magbigay ng prior notice depende sa duration ng inyong naging trabaho. Kunwari, ang work period mo is 7 days to 3 months. Ang inyong palugid na may bibigay dyan is 7 days. So, ang ibig sabihin nito, ngayon, araw na to, magbibigay ka ng resignation letter sa iyong amo na sasabihin mo, my name is Orlewin. I want to na mag-resign na ako sa trabaho. So, pagkapas mo sa kanila yon, bibigay mo yung isang copy sa'yo, isang copy sa agency, isang copy sa amo. Tapos pag pipirmahan mo yon, kahit sulat kamay, pipirmahan mo yon, pipirmahan ng amo mo. Tapos, kapag naipas mo ngayon, kung ang work period mo is 7 days to 3 months, magbibigay ka ng 7 days na palugid. Kapag ang work period mo naman is 3 to 6 months is 14 days na palugid. So, 6 to 12 months naman ang work period mo. Pagkatapos mo naipas yung resignation letter, maghihintay ka ng 21 days. So, kung 1 year pataas naman, is magbibigay ka ng 1 year palugid. Kahit na 1 month. 1 month na palugid, bago ka umalis. Bago ka umalis. Para itong law na ito, binigay ito sa atin, ginawa ng Israeli government na maiwasan yung mga tumatakas na mga caregiver dito kasi uso dati yan kasi puro tinatakasan ng mga caregiver na yung mga amo nila. So yun guys, tandaan nyo lagi yun. Magbibigay kayo ng prior notice bago kayo umalis sa yung trabaho para makahanap din sila ng magiging kapalit niyo. Oo. Yan. So ganun po. So ulitin ko po, wag po kayong mag-hesitate, wag po kayong mag-alinlangan na magsabi sa inyong agency or sa PIBA. Diba, sila naman po yung contact person ninyo. May contact sila dyan. O kaya yung bibigyan sila ng contact number. Someone from agency. Sigurado yun yung dapat nila kontakin. Huwag silang mag-hesitate na sabihin yung mga problema nila, gano'n. Oo. Pagkain, sa trabaho, sa amo, gano'n. So, may mga kababayan tayo na nagtanong din sa amin kung paano daw nila i-approach ng maganda yung mga amo natin. Halimbawa, sa allowance. Kasi dito po kasi may mga allowance tayo na 100 shekel every week. So tulad po ni Kabayan, tinanong din po niya ako kung ilang araw na siya doon, 5 days na, hindi pa rin daw binibigay yung allowance. So hindi niya alam kung paano niya i-approach yung amo niya. Then another din ay, halimbawa, hindi naman niya trabaho yung pinapatrabaho, paano niya i-approach yung amo niya? Kasi may 8 ref daw sa bahay. Sabi daw sa kanya, isin mo yan. So, paano natin sila sasagutin sa mga ganong bagay, bro? Mukhang mahirap na tanong yan, sis. Yung unahin muna natin yung sa yung sa day off o yung allowance. Kasi entitled tayo lahat dito ng mga caregiver na makareceive ng 100 shekel automatic sa araw ng ating day off. Like ako, Friday, Saturday. Alam mo ba sis, meron akong kaibigan,
mag-iisang taon na siya sa trabaho niya, hindi pa siya naka-receive ng 100 shekels sa every week. Hinayaan niya, akala daw niya kasama na dun sa sahod niya. So dapat kayo guys, tandaan nyo lagi na tayo ay entitled na makareceive ng 100 shekel. Automatic yan, mag-stay man tayo o hindi. Pag nag-stay tayo sa day off natin, automatic madadagdagan yung 100 shekel natin ng magkano sa'yo? 360. Oh, yun, Stay. 360. Stay is day off. Overtime. Overtime sa day off. So, ang magandang dyan, approach dyan, katulad ako, yung amo ko, sinabi ko sa amo ko noong una, sabi ko, Miriam, sabi ko, do you know that we are entitled to receive 100 shekel every week? Tatanong mo lang sa kanya. Diba? Maganda yung approach nun, parang patanong lang. Oo. Tatanong mo, tapos sasabihin ng amo, sinabi ng amo ko nun, sabi niya, oh, I didn't know that. I'm sorry, sabi niya. So, binigyan ako ng pera. Di ba ang ganda ng doon? Okay, patanong lang. Kat, may dadagdag po ako. May mga amo kasi tayo dito ng patay mali siya. Oo. Wala kayo sa akin. May mga Israeli na patay mali siya, kunwari hindi nila alam. So, kailangan natin voice out. Okay? Huwag kayong mahihiya. Verbal talaga. Huwag kayong mahihiya, ha? Kasi wala din silang hiya. Okay. So, yung approaching naman, hindi mo naman trabaho, tapos inuutosan ka maglinis ng ref, 8 ref. Ako naman, ang naging way ko ng pag-approach sa kanila, nung una, ginawa ko siyempre. Kasi, ako do it before you complain. Ang ang ganda nun yung So, ginawa ko. So, pagkatapos nun, nung uulit sila, alam ko na uulit na papamarumi na Sinabi ko sa amo ko niyan, may vlog ako niyan actually. Sinabi ko dun sa anak na, alam mo ba, ang pinasok ko sa trabaho dito is caregiving. Sinabi ko sa anak, sabi ko, daughter, do you know that I came here to be a caregiver to your mother, not a cleaner for someone. She knows, sabi niya ganon. I'm sorry to tell you this because before we came here as a caregiver, we got a seminar. We did a lot of seminar trainings before we come here. Ganon. So we know what's the situation here. We know how we ang hirap nosebleed to sis. we know what will be our situation if we come here. So, 'di ba, ang ganda ng approach noon, 'di ba? Gawin mo muna tapos later doon ka magko-complain. Okay. So, mabibigyan mo sila ng chance, hindi pala basta-basta to. Akala ko ganito pala, akala ko okay lang pala sa kanya. So, medyo ilang sila sa'yo nun. Okay, oo. So, ang ganda ng topic natin, no? Marami tayong matututunan. I hope na tapusin niyo po itong video na ito and dagdag ko lang po na kung baguhang caregiver ka dito, pwede niyo pong i-click yung notification bell para lagi ka pong updated sa mga ganitong mga topic. Kasi alam ko magkakaroon pa tayo ng mga susunod na mga topic. Marami po kasing Tama. Mga concern. Tsaka pag nagustuhan niyo, pag nagustuhan niyo itong yung video na to guys, click niyo naman yung like button. Kapag na bad trip naman kayo, i-unlike niyo na rin tapos comment kayo sa baba bakit, 'di ba? Oo. At least malalaman namin kung ano yung mga reason. Oo. Tsaka syempre, dalawin nyo yung channel ni Brother Orly kasi pareho lang po kami ng mga topics about caregiving, about anong buhay natin dito sa Israel as a caregivers. Yo. So, okay.
karamihan kasi sa mga nakakausap ko sa first batch, ayaw nila magkumuha ng apartment. Gawa ng gusto nilang makaipon agad kasi 5 years nga lang daw yung kontrata nila. Pero para sa akin, kailangan nyo pa rin talaga day off, magkaroon ng flat. Kasi pagka nagkaroon kayo ng problema, tulad yan, hindi makaalis si kabayan kasi wala siyang flat. Saan daw siya tutulog pag umalis siya sa amo niya? So yan yun. Hindi kasi natin Tama din. malaman. Paano pag namatay yung amo natin? Saan tayo tutuloy? Sa kalsada. So yun yung advantage na meron tayong apartment. Tsaka sis, ina-advise ko sa mga baguhan, iliputin nila yung Israel. Bago lang sila dito. Ang hirap, ang hirap yung stress ka, nag-a-adjust ka, tapos hindi mo alam yung nasa surroundings mo. Stay ka ng stay. 'Di ba? Nakaka-stress, nakaka-burnout sa trabaho. Well, nasa sa inyo rin yun guys kung gusto niyo, 'di ba? Pero ang ina-advisean namin, at least twice a month dapat kayo mag-day off kasi alam niyo ba dito guys, sa trip namin. sama kayo sa ano. Alam niyo ba guys, bago ako umuwi ng Pilipinas, may nagpakamatay, 'di ba sis? Yung tumalon sa building dahil sa stress, nawalan ng isip. Marami po kasi dito. Marami, di ba? Paano hindi mai-stress yung alaga natin, baliw? Tapos hindi pa tayo lumalabas. Puyat ka pa. Kasi, patid ka pa. Hindi nagpapatulog kasi. Di ba? So, advisable talaga, kung hindi man every week, at least twice a week or once a month. Twice a month. Lumabas kayo. Or once a month. Oo. And para sa mga baguhan pala, wag kayong mahihiya pag nagutom kayo. Magbukas kayo ng ref kasi, di ba, kung napapanood yung itong vlog na to, napanood nyo na yung first vlog natin na nabanggit natin doon kung magkano yung sahod ng mga gob-to-gob and kung magkano yung kanilang kinakaltas. So, wag kayong mahihiya magbukas ng ref. Magluto pag nagugutom kayo kasi kasama yun sa kinakaltas sa atin. Tama. Ngayon, pag nagreklamo, alam mo ba anong sinasabi ko? Pag dito sa amo ko, hindi naman pero doon sa dati kong amo ng kuripot, doon sinasabi ko wala na agad itlog, wala na agad gatas. Siyempre, kumakain ako, sabi kong ganun. Ikaw, bibigyan mo, mapapa-andar mo ba yung kotse na walang gasolina? Sabi ko sa'yo. Sinabi ko sa amo ko yun. Ang galing. Direct. Dapat maganda dito guys, direkta yung sabihin nyo yung nararamdaman ninyo. Di wala siyang masabi. Diba? Mas gusto nila yun, yung straightforward ka. Kasi ganoon sila. Hindi mo sila lalabanan. Kumbaga, sa psychological mo sila. Diba? Tama ba yung term ko sa psych? Parang hindi mo sila lalabanan, parang kukuhanin mo sila sa ibang paraan ng banat, di ba? Example mo yung kotse. Tama. Yung kotse, sabi ko, di ba? Hindi naman naandarin nung walang gasolina. Parang ako din. Hindi ako makakapagtrabaho kung gusto ako, sabi ko gano'n. Tama. Do right, sabi niya gano'n ng uli. Di ba? Oo. Dapat marunong sumagot, guys. Saka idagdag namin po, doon sa collaboration namin dati ni Brother Orlywin, sa mga nakapanood doon sa interview, di ba nasabi namin sa inyo na yung mga ugali ng mga Israeli, galit yan, galit sila lagi mag-approach. Pero normal na nila yun. Pasigaw. And, ang ugali nila, pag nagalit sila ngayon, mamaya, bukas, wala na. Huwag nating kikimkimin, kasi tayo din na mahihirapan. Wala kasi sa kanila yun yung matampuhin. Tayo lang talaga mga Pilipino yung matampuhin. Na kapag pinagalitan tayo, magbabago na yung approach natin sa amo natin. Pero wag sanang ganun. Kasi sa kanila, normal na yung ganun. No? Wag masyadong matampo. Kasi dyan masyadong pusong mamon. Oo. Okay, kabilabs. Inaantok na si Brother Orly kasi ang oras ngayon ay 11:15 na in the evening. So, pag may nakalimutan po kami na topic na i-tackle, mag-comment down below lang po kayo, lalo na sa mga caregivers. Alam ko, marami sa inyo nandito na. And maraming salamat po sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating channel. And yung mga nag-PPM talaga na
Ma'am Ems, nandito na ako sa Israel. Sana makita kita. Wag na pong ma'am. Sis na lang. Sis na lang, tsaka bro. Ako rin, Kasi ayoko ano ng tayo? sir eh. Pantay-pantay tayo dito. So, Parang naiilang ba ako? nakaka-overwhelm na naalala nyo pa rin kami kahit na nandito na kayo sa Israel. Tama, oo. Salamat. Tsaka anytime, pwede nyo kami guys i-chat. Mag-PM lang kayo kung may problema kayo. Anytime, kung may maitutulong kami, okay lang. Nandito kami ni Sis Ems. Siyempre, wag lang sa financial para pares lang tayo. Ang problema Taas sa financial, pamilyado. Anyway, basta't Agad kaya ng oras maitutulong namin. Pero pasensya Ah. na kayo kung hindi kami makakasagot kaagad kasi nga, syempre, priority pa rin natin ang ating trabaho. Pero Tama. kung may mga problema kayo or mga topic na gustong gawin, mag-comment lang po kayo. Tulad ni Kabayan na yung parts of the house, ano daw yung mga tawag doon sa Hebrew para daw mas madali. Hindi ko pa nagagawa. So, Itatakal din natin yan. nakaka-line up din yan. Okay. Thank you, Brother Oliwin. Please, Thank you, sis. Channel. Thank you for having me ulit sa iyong vlog. Maraming salamat sa inyong mga support, guys, sa amin. At sana patuloy pa rin kayong manood sa aming mga vlogs. Kahit nandito na kayo sa Israel, sana suportahan nyo kami. Hindi lang kaming dalawa ni Sis Ems, pati rin yung mga kasama namin vloggers dito sa Israel. At yun, maraming salamat ulit sa inyong support. Hanggang sa muli, dito po ako, si Orlywin. Thank you, sis. salamat din. Thank you. Thank you sa oras. Okay, Kabilabs, bago natin tapusin itong video na ito, meron lang po akong ihahabol kasi po meron tayong kababayan na humingi ng advice kung ano daw yung gagawin niya kasi hinipuan daw siya sa hita ng kanyang alaga. So, yung alaga po niya ay lalaki. So, kapag naranasan niyo yung ganon, ano ba yung gagawin natin? So, sa mga hindi po nakakalam, nung dumating po ako dito sa Israel, couple po yung aking alaga. So, yung alaga ko po ay si Lolo. Naranasan ko rin po yun na ginanon ako ng alaga ko kasi na-amaze siya bakit daw yung braso ko ay walang buhok. So, nabigla ako nung ginawa niya yon. Ang ginawa ko, ze asur kako. Asur, ibig sabihin bawal. Sabi ko, wag mong gagawin yan sa akin kasi bawal yan sa amin. Sa kanila po kasi, dito po kasi sa Israel, wala po sa kanila yung mga yung paghawak-hawak. Dito nga po, mahilig sila sa beso-beso. Hindi lang sa isang pisngi, kaliwat kanan pang beso. Pag nagkita-kita, kaliwat kanan pa. And, very, sila dito, touchy. Sa mga magkakamag-anak, nakikita ko sa kanila, pag nagkita-kita sila, talagang yakap, may himas-himas pa. Pero, yun nga, nung ginawa sa akin yun ng alaga ko, sabi ko sa kanya, wag mong gagawin yun sa amin kasi bawal yun, kako. Just in case na maranasan nyo to, kapag couple, ang alaga mo, at nasabihan mo na si Lolo na wag nang uulitin nyo, na halimbawa inulit niya uli, takutin mo siya na, sige, ulitin mo uli yan, isusumbong kita sa asawa mo. Or kung libad or alone lang yung alaga mo, takutin mo siya na, sige, pag inulit mo yan, isusumbong kita sa anak mo, sa mga anak mo. So, matatakot na sila kasi, syempre, ayaw nila mapahiya sa kanilang mga anak. So, ang mga matatanda dito, kailangan mo lang silang sindakin. Ipakita mo na hindi ka basta-basta. Kasi, parang sinusubukan ka lang nila kung okay lang basta yung gawin nila yung mga ganung bagay. Pero kung okay lang sa'yo, edi magpahawak ka. Diba? And sa mga hindi po nakakaalam, yung una't pangalawang amo ko ay lalaki din. Puro sila lalaki. Ito lang si Lola, itong pangatlong employer ko, ang tanging babae lang. So yung karanasan ko noon, hindi ako nagsusuot ng spaghetti, ng sleeveless, lagi ako naka t-shirt, and lagi akong naka leggings. Lagi ako naka-leggings or naka-3/4. Sabi nga nung alaga ko dati, lagi na lang ganyan ang suot mo. Sabi sa akin, ba't daw hindi ako nag-short? Kasi yung mga tao dito, yung mga apo nila, talagang pek short talaga. Pag nag-short sila, kita na yung kuyukot nila. Ganun yung mga bata dito, yung mga batang babae.
So, kahit na summer, hindi ako nag-short. Yun, nasa atin naman po eh, kung magpapahawak or magpapabastos ba tayo sa ating mga alaga or hindi. Pero masasabi ko lang sa inyo, wala namang magagawa yung mga yan eh. Ano lang sila eh, yung parang sinusubukan ka lang. Yun lang po yung may advice ko sa inyo pag nakaranas kayo ng mga ganong klaseng pambabastos. And pangalawa, halimbawa makaranas po kayo ng diskusyon. Kasi dito mahilig silang makipagdiskusyon, 'di ba? Nasabi na namin sa inyo ni Brother Orlywin. Example. So tayo kasi mga Pilipino, sanay tayong maligo araw-araw or minsan twice a day pa, 'di ba? So, nung dumating yung bill ng tubig namin, malaki. Nagalit si Lola nun. Bakit daw ang laki? Imbis na i-ano mo yung point mo, gumanon ka na lang. Oh. Kasi yung mga Israeli, mahilig nga silang diskusyon. So, imbis na batuhin mo siya ng bakit bawal ba maligo, mga ganyan, huwag ka na lang sumagot, gumanon ka na lang. Kibit balikat. Pagka ganun yung ginawa mo, sa any discussion, yung mag-amo, kasi hindi magpapatalo yung mga yan eh. Alam mo, magpapatalo sa'yo, mas matanda sila. Kumanong ka na lang. Ganyan. Ganyan. Kasi minsan, nonsense, may mga nonsense kayong pagtatalunan. Yun. So, gumanon lang kayo para hindi na humaba yung diskusyon. Okay, tatapusin ko na po itong video na ito kasi masyado nang mahaba. Basta, sumagot lang po kayo ng tamang approaching. Halimbawa, hindi sumusobra na sila. Kailangan nyo rin ipagtanggol yung sarili nyo. Pero, sumagot tayo in a nice way. Kasi, dito naman mga edukado naman yung mga tao. Hindi naman sila bastos. So, sumagot lang tayo in a right way. And, halimbawa, may pinapagawa sila sa atin na hindi naman kasama sa trabaho natin, pwede rin natin ipakita yung ating kontrata. Kasi may Hebrew naman po yun, di ba? Yun. So, sa mga may questions pa, comment down below. And thank you for watching. Bye! Salamat po!